episode ng Naraki Health Check, no? So kasama ko si Ate Pam. Halos ilang weeks na kami ginagkasama. May mag-greet ka ulit. Medyo busy. Yung regarding sa coffee. Paano kung 3-in-1? Actually, yung 3-in-1 kasi, ang mataas na content nila sugar. Yeah. Kung titignan mo, meron yung mga meme na ginagawa nila, pinag-iwalay yung... Oo, yung milk, sugar, and coffee daw. Pero in actuality talaga, marami talagang sugar. Parang yung coffee lang siguro is oo na to make it tasteless coffee, but it's more of sugar in the milk. So, yung mga taong diabetic and then yung mga umiiwas sa high sugar, hindi advisable ang 3-in-1 coffee because it has a lot of sugar content. Para ka rin lang uminom ng soda. Yun lang. Yeah, so for me, medically and my personal preference ay brewed coffee, or mas maganda pa yung tinitimpla na hindi siya yung instant coffee. Instant coffee pero hindi yung 3-in-1. Yung at least nakukontrol mo yung amount of sugar and milk na linalagay. So, syempre, always part yan ng health resolution ng mga katarakis natin. Proper nutrition, pero sana magawa natin, no? So kung sinabi nilang proper nutrition, balanced nutrition din, balanced nutrition. Pero yun nga, let us try to do it because hirap gawin, but it will help. It will help us. Intermittent. Yung intermittent fasting, yes, fasting. Yun. So kung hindi ka naman nagbe-breakfast, you can eat after lunch. Start eating after yung lunch. Diretso, tapos mag-stop ulit at some time. Kasi na-discuss naman natin with the guest na may mga health benefits naman yun for doing fasting. Especially those yung mga talagang carb fighting obesity. Oo. Yun. Yung iba naman water therapy. Water therapy. Yun. Hindi ako mahilig sa water eh. Kaya nga sabi nung isang doctor. Yun din siguro isang New Year's resolution ko. To drink water. To drink water more. Ako rin. More water, no? Ako, guilty ako dyan. I'm sorry. Lagi sa mga pasyente ko, I'm saying, drink at least 8 glasses of water. Pero I'm sorry, ako, hindi ko talaga magawa, pero dapat gawin natin. Insight regarding intermittent fasting. It is trending in SOCMED, sabi niya. Intermittent fasting is good, actually. Yes. It was, we had a discussion a few months ago. It has health benefits. It will help you reduce your weight, no? It will help reduce triglyceride cholesterol sa katawan. Pero, ayun, may disclaimer yon. It should be depende sa kaya ng katawan, no? Yes. If you have comorbidities, o meron ka namang ulcer, or meron ka namang so it's better to lalo pag medyo marami tayong karamdaman, mas maganda mag-consult tayo sa preferred doctor natin if we can do the fasting. Yes, actually maraming types of fasting. Dami ko natutunan that time, and yun nga, depende yun sa situation or dun sa ng katawan mo nga. Yung may cancer, they can also do the intermittent fasting. Pero yun nga, depende kasi sa sasabihin ng doctor. Is yung agpalaps na magpapalaps. Yun lagi, parang every year ngayon nilang yung annual check-up. So usually ang pinaka-importante naman na sine-check natin dyan is yung blood sugar monitoring, yung mayroon tayong tinatawag na lipid profile, no? Kung magpapalab na rin tayo, isabay na rin natin yon. So kung sinabi natin yung lipid profile, kukunan ka ng dugo, check yung cholesterol, yung triglycerides o mga bad LDL na tinasabi namin, parang bad cholesterol. I-check lahat yan para makita kung ano pa yung pwedeng gawin. Kasi depende yan sa mayroong ibang doktor, ako rin minsan, pag hindi ganun kahit mataas yung GLUTs, yung cholesterol, saka yung mga bad cholesterol or triglycerides,
kung hindi pa naman ganun kataas, ang pinapagawa namin sa pasyente is diet and exercise. And then we repeat it again. Pero yung mga hindi talaga kaya, doon na tayo nagbibigay ng gamot o medications. Tulog daw ako. Palagi dyan sinasabi. For the past days, ang sleep ko kasi is 4 hours. Ayun, medyo... Kasi nga yung work. Yeah, 4 hours medyo yun. Pero minsan nakaka-adjust naman tayo, pero mas better pa rin. Ako na personally experience, nung nag-re-residency pa ako, syempre wala kaming tulog, so 2 hours. Minsan wala pa. The whole 4 years yun ng buhay ko. Less sleep, medyo ano siya, mabigat sa pakiramdam. Ngayon ko lang na-realize na nung nakakatulog na ako, na medyo mahaba-haba, mas maganda yung feeling na may long sleep talaga. Health resolutions. Ikaw, Doc, ano naman ang resolution? Health resolution. Health resolution. Health resolution sa akin siguro yun. Weight loss? Hirap try nyo mag-compute ng BMI nyo. You should have an ideal BMI. Yung kinukompute ko ngayong akin, medyo mataas. Which medyo mas maganda kung ma-maintain natin ang normal BMI. Siguro water. Yun din kasi medyo mahina talaga uminom ng tubig. Pareho tayo. And then yun, exercise. Itatry ko talaga. Mag-exercise? Gawin sana ngayon. Maglakad ka. Parang okay na ako, ha? Okay. Yung sleep lang talaga sa akin. Sleep lang ba? Saka yung pag-inom ng water. Kasi I walk, ayan, every day. And then, yung sa, naman, sa food, yun, medyo nagpa-practice ako nung fasting kasi I don't eat sa breakfast. Oh. Yes, I eat mga lunch. Lunch na. Oo, lunch na.